May gagawin tayong refrigerator. Ang tatak niya ayan, Fujidenso. Ito ang itsura niya sa likod. Ayan. Dito sa harapan, ito ang niya, two-door. Ayan, ito yung sa niya, sa freezer. At ito naman yung sa baba. Ayan ang itsura ng refrigerator. Bali ang problema nito, nag-high ampere na yung compressor niya. Pag nag-high ampere, biglang nag-o-off siya, mamatay yung makina, tapos mag-o-on na naman, tapos ang amperahe niya mataas. Ang gagawin natin, testing natin, tingnan natin kung ganun talaga ang sira. Yan, nilagyan ko siya ng plummeter. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ito, sasaksak natin. Yan. Yan, maabot siya ng 3.3 ampere. Masyadong mataas. Yung kung hawakan mo itong makina, hindi siya umaandar. Ayun, nag-off na siya. Napunta sa zero. Hintayin natin, gagana na naman siya, tapos mag-off ulit. Kaya nag-on ulit 3.3, 3.2 yung ampere niya. Masyadong mataas. Ayun, nag-off ulit. Ibig sabihin, nagloloko na itong compressor na to. Bale, ang ginawa ko nung una, yung relay niya rito, pinalitan na natin yung magnetic relay, baka sakaling doon nagsira. Pero hindi pa rin ganoon nangyari. Kaya ang naging problema nito, itong compressor mismo ang papalitan. Baling ginawa ng may-ari, may isa siyang refrigerator na na ganito rin ang taas, 1.8 horsepower. Medyo sira na yung kaha. Ang ginawa niya, kinuha niya yun, gusto niyang yung kinuha niyang compressor doon, isalpak rito. Tiningnan ko naman yung compressor, parehas siya ng laki, parehas din ng model. Kaya yun ang ilalagay natin, papalitan natin itong compressor na to. Kasi high ampere na to kahit palitan mo yung pyesa ng magnetic relay, high ampere pa rin. Eto, babaklasin natin, puputulin natin itong mga tubo. Yan, ito sa may charging line, ito sa may sanction galing sa freezer, at itong high pressure discharge line. Yan ang mga puputulin natin para matanggal natin itong yung compressor. May lagay natin yung kinuha niyang bagong compressor para at least magamit itong generator na to. Putulin natin yung mga tubo. At itong filter dryer na yan, papalitan natin yan ng bagong filter dryer pag nagkarga tayo ng panibagong Freon. Ayun, may lumalabas sa Freon, ang lakas. Ayan, may singaw. Ibig sabihin, walang butas yung tubo nito. Ayan pa yung Freon nyo. Bali, ang talagang naging problema lang ito talaga yung compressor. Bali, kukunin natin yung isang compressor. Yung ilalagay natin dito. Titingnan natin kung kung sakto ito sa lalagyan na to. Ito yung ilalagay natin compressor niya. Halos magkasing laki lang. Papasok mo muna dito sa mga lagaya ng butas para maitornilyo natin. Yan, isalpak na natin yung ayos na compressor. Hindi naman to bago kaya lang ayos to. Kaya ito ang inilagay natin. Bali, ang nakalagay sa kanyang
Freon ay nakalagay 134A. Yan. Pero yung ito yung dati R600, kaya ang kakarga natin Freon dito 134A kasi yun ang nakalagay sa compressor Bale, ito yung linya nya. Ito yung sa discharge, yung high pressure dito, yan dito. Tapos ito naman bale to, yung sa charging line. Ito, tapos ito yung sa sanction. Ito yung sa sanction. Pero ang bali ang gagawin natin, ito na lang gagawin natin sa sanction, sa vacuum na galing sa freezer. Kasi itong charging line na to, tsaka itong sanction na galing sa freezer, parehas pahigop yan Ito lang ang discharge. Ito yung sa sa high pressure. Siya yung bumobomba ng makina. Yan ang linya ng compressor. Vacuum, sanction, discharge line. Ito, yan, tatlong yan. Bali ang ang compressor na to, 8 horsepower to. Yan. Tatanggalin ko lang yung tubo. Bali ang gagawin natin, natatanggalin ko lang yung idinikit ko yung mga tape. Kasi kaya ako nilagyan to ng tape para at least hindi siya pasukan ng moisture ng mga dumi na kasama sa hangin, para hindi pasukan tong masyado yung makina. Yan. Ang gagawin natin, lilinyahan natin. Ito yung linya niya, yung sa cordon. Ito yung sa cordon. Ito yung sa linya niya. Itong brown magkasama. Tapos itong blue magkasama rin to. Tapos itong puti, yan, dito siya. Tapos itong blue to, dito siya sa magnetic relay, yan, kasama niya yan dyan. Yan ang linya ng compressor na to. Dumaan muna yung isang linya niya sa sa may thermostat. Ayan, nalinya ko na yung yung wiring ng compressor. Bale itong itong green, itong green yellow, tsaka itong green yellow na to, ground. Ayan, ground niya, kaya pagsasamahin natin, ground ng compressor, ground ng ng body ng refrigerator. Ayan, nakalinya na siya. Bali gagawin natin pagaganahin natin. Titingnan natin kung aandar yung compressor, tapos magkakaroon na siya ng bomba ng hangin dito. Titingnan din natin yung ampere kung okay naman. Ayan, sa 20 ampere. Ayan. Sasaksak ayun, lang siya 0.5. ayun, bumaba pa, naging 0.4. Ibig sabihin yung compressor na nilagay natin, okay yan. Wala pa siyang 1 ampere, hindi katulad ng tinanggal natin dito, nasa 3.5 ampere halos, kaya hindi na umaandar tong compressor na to. Ngayon tingnan natin itong bomba ng ng compressor kung malakas. Yun ayun. Ito, tingnan natin kung may higop.
Ayun, may higop naman siya. Itong sa sanction, tsaka to sa charging port, humihigop naman siya. Tapos ito malakas ang bomba. Ayan. Tapos yung ampere niya ay 0.49. Yan, okay na yan. Bali, we-weldingin natin para pagka-welding, magkakarga tayo ng bagong preyon. Tanggalin ko na yung saksak. Ayan, nalagyan na natin ng, ng mga dugtungan siya. Ito, yung mga yan. Ito, yung mga tubo. Bali, ang gagawin natin, hihinangan na natin siya para at least kapag nahinangan na, pwede na tayong magkarga ng preyon. Bali, ito, ang una nating we-weldingin, itong dalawang to sa discharge line. Ito ang labas niyan, ito. Yan. Ito muna ang hihinangin natin. O yan, welding na natin yung mga tubo nyo. Napagdugtong na natin. Pati ito sa charging port. Yan. Ito sa may sa may sanction papuntang freezer. Na-welding na rin natin. Itong discharge line, yung sa high pressure. Na-welding na natin. Bali ang gagawin natin itong flow, pahigupin muna natin dito sa capillary tube. Papunta rin sa may sa freezer. Para yung moisture dito sa may freezer mawala. Kasi flow, pantanggal to ng moisture dito sa tubo. Ayan, papunta sa may freezer para yung mga langis, yung mga dumi matanggal. Ito ginagamit ko, flow. Kaya ang gagawin natin pahigupin natin siya rito. Sasaksak ko. Ayan, sasaksak ko. Ayun ang ampere nyo, 0.44. Ayan, tama lang yung ampere nya, mababa lang kasi wala pa siyang kargang preyon. Pero kapag kinakarga na ng preyon, yung ampere nya tumataas. Ito, lagay natin to. Higupin natin dito sa capillary tube. Tatakpan muna natin siya ng tape para hindi pumasok yung moisture niya. Yan. Yan. Bali, inubos ko na itong flow kasi para at least lahat yung dumiro mahigop. Ano lang naman to mura lang naman to Hindi naman to kamahalan. Okay lang na ubusin mo. Tapos itong itong filter dryer, ilalagay na rin natin. Kaya kung napapansin mo yung arrow, papunta yan sa may capillary tube. Kasi itong wala sa arrow, itong nasa likod, dito yan sa may discharge line sa high pressure. Ay, kakabit na natin ito. Ayan, nalagay na natin yung yung filter dryer. Naisara na rin natin sa capillary tube. Bali ang gagawin natin i-off muna natin yung yung refrigerator. Gagawin natin, vacuumin natin. Nalagay na rin natin dito yung yung charging gauge. Tapos magba-vacuum tayo ng mga 15 minutes para at least tanggal lahat yung yung moisture sa loob ng ng refrigerator. Tatanggalin ko na yung saksak. Ayan, nalagay na natin yung charging gauge. Saksak uli natin, tingnan natin kung ihigop siya. Yun, 0.43.
yung gauge. Yan, umihigop. Yan. Ibig sabihin, gumagana yung sanction niya. Yung pahigop niya, normal. Ayan, oh. Bali, ang gagawin natin na babacuumin natin, ilalagay natin yung vacuum motor natin para matanggal uli yung mga yung mga moisture na natira dito sa may freezer. Tatanggalin ko ulit yung saksak. Yan, tataas to. Yan. Nalik natin sa 0. Kasi ito yung vacuum. Sasaksak natin to. Tapos itong yellow. Itong yellow. Sa gitna siya ng charging gauge. Lalagay natin dito. On natin. Yan. Ito yung gauge niya. Humihigop puli siya. Kaya natin siya ng mga 15 minutes na gumana para lahat ng moisture sa may sa mga tubo, ang freezer, sa may condenser, matanggal lahat ang hangin, tapos pati moisture nga matanggal yan. Alas 11:05. Yan ayan alas 11:15. Bali nasa 15 minutes na siyang nagba-vacuum. Bali ang gagawin natin diyan, i-off na natin yung vacuum. Tapos pasara natin itong gauge. Yan, ito. Yan, sara na natin. I-off ko to. Bali ang gagawin natin 15 minutes uli. Mo-monitor natin itong vacuum kung pupunta sa 0. Kapag pumunta sa 0, ibig sabihin meron pa siyang butas sa tubo. Kaya natin siya ng 15 minutes. Yan. So 15. Natin. Yan 11:35 yung oras na. Tingnan natin yung gauge niya kung napunta siya sa 0. Ayun hindi siya napunta sa 0. Nasa negative pa rin siya, green. Negative kasi yung kulay green diyan eh. Ibig sabihin walang butas yung yung tubo. Kaya ang gagawin natin, na vacuum na natin, na monitor natin na walang butas, magkakarga na tayo ng preyon. Bali ang gagawin natin ngayon, itong vacuum na to, tatanggalin na natin to. Lalagay na natin yung preyon, itong 134A, kasi ang nakalagay dito sa may niya, sa compressor. Ayan ayan 134A na preyon. Kaya obligado tayo na 134A ang kakarga natin. Itong yellow, common to eh. Itong pinagtanggalan ng vacuum natin, dito natin ilalagay yung linya ng preyon. Yan. Yan, ilagay na natin itong preyon. Bali ang gagawin natin ay pagaganahin natin itong rep. Masasaksak natin. Ayan yung kilometer niya. Nasaksak yun 0.40 0.43 ang yung ampere niya.
maandar na yan. Bali gagawin natin dito sa Prio na buksan natin. Yan. Kasi ito, buksan natin yung gates. Yan. Yan, umaandar na yung ano yan, yung compressor. Magsisimula na tayo magkarga. Bali ang pagkarga ng ano, ng Prio ng ano, ng refrigerator, kailangan dahan-dahanin mo lang para hindi siya kagad puwersa yung compressor niya. Para yung Prio na linalagay natin, sumacycle muna para at least umiikot siya hanggang compressor. Kaya kailangan dahan-dahan lang. Yan. Yan, hinto muna natin yung ano, yung pagkarga ng Preon. Bali ang gagawin natin yung lahat ng mga winelding natin, titingnan natin kung may singaw siya, lalagyan natin siya ng bula. Ayan, wala namang ano, lumulobo, wala namang bubbles na lumalabas. Ibig sabihin, wala siyang singaw na ano na tubo, hindi lumalabas ang Prio niya. Ayan, hinto muna natin yung ano, yung pagkarga ng Prio. Bali, titingnan natin ngayon, yung ano, yung sa loob, yung freezer niya, tingnan natin kung magsisimula na siyang lumamig, magbuo ng yelo, para malaman natin kung normal yan ano yung takbo ng ano ng Prio niya ng ref na to. Doon tayo pupunta sa harapan. Ito yung freezer nyo. Ayan o, sisimula na siyang lumamig o. May lamig ng nararamdaman dito sa ano, sa harapan. Yan. Yan. Kumbaga sa ano, nagsisimula na siyang ano, gumawa ng yelo ngayon. Bale yun, nagsisimula na yung ano ron yung lumamig din sa may ano, sa may loob. Tapos kasi itong ano, itong pinaka body niya ito, ano na rin, umiinit na rin yung ano, yung mga gilid sa kabila. Dito sa kabila. Dito medyo mainit-init na rin. Pag ginawakan natin yung tubo ng ano, ng discharge line, ayun, nakakapaso na. Ito. Yan. Kahit itong ano, filter dryer, mainit na rin. Ibig sabihin, maganda yung cycle ng ano, ng Prio niya. Yan. Bali ang gagawin natin dadagdagan na lang natin siya ng Prio para at least kapag nag-normal na yung lamig ng yelo sa may loob, hihinto na natin ang pagkarga ng Prio. Yan, dinagdagan natin ng ano, ng Prio siya. Kasi yung pagdagdag ng ano, ng pagdagdag ng karga ng Prio ng ano, ng ref, dahan-dahan lang eh. Tapos yung ampere niya, yan, kung pagmamasdan mo, ayan, 0.55 ampere. Normal lang yan. Yung isa, yung sa baba, nalamig din ano. Andun yung control niya eh. Yung sa qualification inverter yun eh. Yung sharp. Ayan, okay na yung karga niya, oh. Nasa 10 na siya. Oh.
Ayan, normal na siya. Ihinto na natin yung pagkarga. Titingnan uli natin yung yung pressure, tingnan natin kung kumapal na maigi rin yung yelo niya ron, yung lamig. Natin. Pupunta ulit tayo doon sa harapan. Ayan, ang kapal na ng yelo. Yelo na siya, ayan Iba na yung lamig Ayan, namumuo na rito Hanggang dito sa dulo, lamig na. Ayan. Tingnan natin dito sa ilalim. Kuya, taas nga ito. Angat nyo lang itong ganyan. Hop, yan. Tingnan natin dito sa ilalim. Yun. Nagpapawis na rin, may lamig ka ng mararamdaman dito, Ayan, okay na yung yung karga ng ng Freon. Nasa nasa 10 ng na siya ng low pressure dito sa gates. Wala naman siyang butas, wala naman siyang tagas. Kaya okay na ito tatanggalin na natin itong hose. Babalik na natin sa dati. Tapos yung ampere naman niya, okay naman, 0.55, normal siya. Maganda na rin mag-yelo sa loob. Kaya pwede na uling gamitin ito na may-ari. Sige po, maraming salamat sa panonood. Basta watch, share, and subscribe lang po kayo sa mga ginagawa ko para at least lahat ay nasusubaybay niyo. Sige po, maraming salamat.